Si Yahweh ay nagahari, mga tao ay nanginginig. Sa trono niya'y nakaupo na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono nanginginig ang daigdig, dakila ang Panginoon, sa Siyon siya ay dakila. Si Yahweh ay nagahari sa lahat ng bansa. Bawat isa'y magpupuri sa dakila niyang pangalan, banal siya't pupurihin ang pangalan niyang banal. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Ayokong tanungin kung tayo ay handa na bang magpuri sa Panginoon Diyos. Sapagkat sa nakikita ko, hindi po kayo maliligo ng maaga, hindi tayo magpapakaganda ngayong umaga, kundi tayo handa. Amen? Amen. Alam ko po na kagabi pa lang, handa na kayo para ngayong araw na to. Hallelujah. Sabi nga po alam nyo na ang Diyos natin ay buhay, kaya kailangan habang natin siya inaawitan, kailangan tayo ay may buhay. At ang may buhay ay makikita ang galak sa puso. Ano po, kaya naman inaayahan ko ng bawat isa, habang inaawit po natin ang awit ng pagpupuri na ito, magngitian tayo, magkamayan tayo, magkamustahan tayo. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon kung paano natin wini-welcome ang mga kabisita, ang mga kapatid natin sa iglesia. Kanina pa tayo wini-welcome ng Lord, kaya naman patuloy natin siya papurihan. Hallelujah! Palakpak natin ang ating mga kamay, pwede tayo umindak. Hallelujah! My soul, His blood covers my sin. I believe my shame is taken away. My
ng Panginoon Diyos, ang ating mananubos ay buhay. Kaya sabi, habang may buhay, may pag-asa. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang po i-share yung karanasan ko nito linggo na to. May kaibigan po ako. Ngayong linggo na to, na-discover nila na yung tatay niya ay may cancer. Siya po ay mananampalataya, pero hindi tulad natin na merong ganito, no? Sabi niya, tinapat daw sila ng doktor. 90% cancerous talaga, or 90% na yung malapit na mamatay, yung tatay niya. Habang kinikwenta niya to, naiiyak siya. Pero at the end, nangiti siya. Buti na lang may 10% na natira. At yung 10% daw na yun, yun yung panghahawakan niya. Na pwede pang gumaling yung tatay niya kung siya lang at ang pamilya niya ay maniniwala sa Panginoong Diyos. Pumalakpak ang puso ko na may konting, oo nga no, siya na di naman pala simba, pero nagkaroon siya ng pag-asa doon sa 10% na binigay ng doktor. Pero minsan tayo, tingin natin sa tao wala ng pag-asa. Kahit na magbago siya, ganyan na yan, wala ng pag-asa yan. Kaya yung problema natin kung paano natin dalhin sa araw-araw, para tayo nasa karagatan, hindi ka na magiging ligtas. Wala na. Pero yung the moment na pumunta po tayo doon, dito sa church, ibig sabihin po noon, may kahit ilang porsyento sa puso natin na sinlaki ng buto ng mustasa na pwedeng palaguin ang paniniwala na yon na may pag-asa na tayo ay gagaling spiritually, mentally, physically, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Dahil lagi natin kiniklaim na ang ating Diyos na manunubos ay buhay. At ang buhay ay pag-asa sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Maaari pong bago itong awitin natin na to, pero gawin po natin to isang panalangin upang yung pananampalataya natin na niyayanig ng mga pagsubok ay muli manumbalik sa ating Panginoon. Hallelujah. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes on the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Oh, hallelujah. Your grace abounds deepest waters. Your severing hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't stop now. And I will call upon your name, and I will call upon your name.
Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, Lord, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper, Lord. Take me deeper where my feet could ever wander, and my feet will make me stronger in the presence of my Savior. Isa pa. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will make me stronger in the presence of my. For the last time, Spirit, lead us. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Jesus. Hallelujah. I will call upon your name and keep my eyes on the way. Hallelujah. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Hallelujah. Lord, salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin na isang pagkakataon sa buhay ng bawat isa na naririto upang lumabas kami, Panginoon Diyos, sa paniniwala na ito lang ang kaya mong gawin sa buhay namin. Salamat, Panginoon Diyos, at inalis mo yung border na dapat hanggang doon lang yung pagkatiwalaan namin, na kung ano lang ang nasabi, kung ano lang ang binanggit, iyon lang ang paniniwalaan. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na minulat mo ang aming mga mata na ang mga bagay na imposible sa mga mata ng tao ay magiging posible sa iyo kung kami, Panginoon, ay patuloy na mananampalataya na sa iyong tanging pangalang Jesus, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ay magaganap ayon sa iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon Diyos, ang pagsamba na to ay hindi magiging isang ordinaryong pagsamba. Bagkus, Panginoon, ang pagsamba na to ay dadaluyan mo ng pagpapala. Pagpapala na kung saan makararanas kami, Panginoon, ng kagalingan, hindi lamang, Panginoon, ng spiritual, ng pisikal, mentalidad, Panginoon, ang lahat ng pagpapala, ang maging, Panginoon Diyos, gagaling, Panginoon, kung meron mga problema financially, Lord, ito yung panahon na kung saan magtitiwala kami, Panginoon, sa iyo, na kung saan, Panginoon, ang lahat ng meron kami ipagkakatiwala namin sa iyo. Sapagkat, Lord, mananahan kami lagi sa iyong mga salita.
Sabi mo, Panginoon Diyos, sa John 15:7, Lord, kung kami mananatili sa iyo at ang salita mo mananatili sa amin, Lord, hingin namin ang kahit ano. Lord, ito ay isang open check, Panginoon, sa amin na kung saan hindi namin kiniklaim kung bakit hanggang ngayon hirap na hirap kami sa mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Pero Lord, salamat. Salamat sa pananampalataya na patuloy mo sinishare, binibigay sa amin. Kaya lang kami, Panginoon, hindi kami handang magtumanggap. Lord, sa umaga na to, ibuhos mo ang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Nagtitiwala ako na anuman ang gawa ng kaaway, hindi makapapasok sa aming iglesia, Panginoon Diyos. At simula, Panginoon, ngayong linggong ito, ang selebrasyon ng 120 taon ng aming iglesia ng pananampalataya ay mararamdaman sa buong bayan ng Uyon, Lord. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pinakamataas sa pagpuring pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagbasang sagutan, matatagpuan po sa awit 70. Iligtas mo ako ngayon, Yahweh, ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, ng di mapahamak. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya. Sa kanilang pagkatalo, bayaan ding mapahiya. Tayo pong lahat, lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina. Lumapit ka sana agad, O Diyos, sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina. Huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. Inaanyayahan po ang mga bata sa harapan. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa pagkakataong muling ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Higit sa mga batang nakaluhod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa kanilang mga buhay, sa kanilang pagtugon, sa pagpunta rito sa iyong bahay, sambahayan. Alam namin, Panginoon, na walang masasayang sa mga oras at panahon ng mga batang ito kung ito ay paglilingkod nila sa iyo. At gayon din, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga magulang na siyang humuhubog, kumakalinga, magpapalaki sa bawat isa at silang maging gabay sa kanilang paglaki at paglapit sa iyo, kanilang kalakasan, ang kanilang pag-aaral. Bigyan mo po sila ng karunungan na magagamit nila sa kanilang pag-aaral, kalakasan sa araw-araw, kalusugan ng kanilang mga pangangatawan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay magmumula sa pagpapala na ipagkakaloob mo sa bawat isa. Kahit ang lahat na ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo sa matamis mong pangalan. Amen. Kapatid, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo aking pagpapahingahin sapagkat madali at magaang dalhin ang aking pamatok. Tayo nga po ay patuloy na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Damhin ang kanyang pag-ibig at kapangyarihan at higit ang kapayapaang nagmumula sa kanya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay tinipon mo sa santuaryong ito. Maraming salamat sapagkat sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang sa iyo, kami, Panginoon, ay patuloy mong tinatawag, patuloy mong kinakalinga, at
inaakay sa iyong presensya. Maraming salamat, aming dakilang Diyos, sa bagong pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang kami makapagsimula, upang kami ay makabangong muli, at upang kami ay maging instrumento ng iyong pag-ibig at patuloy na pag-asa kung paano ang mga ito ay nasumpungan namin sa iyo, aming dakilang Diyos. Muling maraming salamat sapagkat sa iyong biyaya kami ay nandirito ngayon. Kaya't ang nais namin, aming dakilang Diyos, ay patuloy kang mapapurihan at madakila. Nawa ang aming mga awitin, nawa ang aming mga pagpupuri, pagsamba, ang aming mga handog, at higit ang aming mga buhay ay maging karapat-dapat na mga handog para sa iyo, aming dakilang Diyos. At nawa sa patuloy na pagkilos ng iyong banal na diwa, hayaan namin na ang isip namin, ang puso at mga buhay namin ay magpasakop sa iyong Espiritu, sa iyong kapangyarihan, o aming dakilang Diyos. Panginoon, pagpalain mo ang kabuuan ng Orion United Methodist Church, and we are very thankful, God, for the 120 years that you have given this church. 120 taong buhay ng pagpupuri at paglilingkod sa iyo. At alam namin, mas maraming taon ng mga pagpapala ang ibibigay mo sa iglesyang ito. Kaya dalangin namin, Panginoon, na mapahalagahan namin ang mga taong ito. Nawa maging mabuti kaming katiwala. Nawa sa lahat ng aming paglilingkod ay patuloy kang madakila at maraming mga tao ang makalapit at makasumpong ng pag-asa at kaligtasang nagmumula sa iyo. Lord, continue to bless our beloved church. Ano man yung aming mga sitwasyon ngayon, marahil nagkaroon kami ng problema, o marahil bumagal kami sa aming paglakad o paglalakbay, marahil nagkaroon ng misunderstandings along our journey, ngunit Panginoon, alam namin patuloy kang kumikilos for us to experience healing and forgiveness. Panginoon, kaya't kung meron mang kaming kapatid na nakaalitan, nakaaway, nagkaroon ng masamang damdamin, naming dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming mga puso at magpatawaran nawa kami sa isa't isa, sapagkat alam namin mararanasan namin ang totoong kapatawaran na nagmumula sa iyo kung kami rin naman ay magpapatawaran sa isa't isa. And Lord, nawa ang iyong pag-ibig ay mag-umapaw sa iglesyang ito, ang Orion United Methodist Church, sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig at kami tinatawag mo upang magmahalan at maglingkod sa isa't isa. Lord, alam namin kung gagawin namin ito, hindi magtatagumpay yung gawa ng kaaway sa iglesia. Alam namin mahina, lumpo si Satanas kung maghahari ang iyong pag-ibig sa aming mga puso at sa kalagitnaan ng iglesyang ito. Lord, continue to bless us. Continue to lead us, to lead Orion United Methodist Church in doing our ministries of love, compassion, justice, and peace. Panginoon, gayon din aming dinadalangin sa iyo ang aming superintendente, maging ang lahat ng mga obispo ng The United Methodist Church. Dalangin namin ang pagpapala at pangunguna mo higit sa mga obispo namin dito sa Pilipinas, na anuman, Lord, yung concerns ng buong United Methodist Connection, Lord, continue to bind us, continue to unite and build us as one United Methodist Church here in the Philippines. Dalangin namin, Panginoon, anuman yung problema ay ma-overcome namin ito sa tulong at pagpapala na nagmumula sa iyo. Kaya't pagpalain po kami at gabayan. Aming dakilang Diyos,
Amin din dinadalangin sa iyo ang aming mga ministeryo. Kaugnay sa celebration ng aming anniversary. Dalangin namin, Lord, ang Thanksgiving concert sa parating na November 26. Lord, we claim that you will also use this concert to reach more souls for you. Maraming tao yung makakakilala ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, ng regalo ng musika na pinagkaloob mo sa amin. Kaya aming nakilang Diyos, we claim for the success and victory of this ministry. Dalangin din namin, Lord, ang aming motorcade, ang anniversary medical mission part 2, at maging ang aming anniversary worship sa December 3. Lord, alam namin na merong mga challenges along the way, pero alam namin that you are our God who provides, isang Diyos na magbibigay siksik-liglig at umaapaw ng mga pagpapala sa bawat isa sa amin. At alam namin na sa pamamagitan nito mas mahayag ang iyong kadakilaan. Aming dakilang Diyos, gayon din naming dinadalangin sa iyo ang aming bansa at ang buong mundo. Lord, we continue to pray for peace, kapayapaan sa panahon ng digmaan, ng mga alitan sa pamagitan ng Russia, ng Ukraine, ng Palestine, ng Israel, at sa lahat ng mga lugar aming nakilang Diyos na mayroong unpeace, mayroong injustices. Dalangin namin bilang prinsipe ng kapayapaan ay maranasan ang totoo at ganap na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Aming nakilang Diyos, we are praying for a time when we will not be needing to take up arms for violence and war, because we would consider the others as our brothers and sisters. Dumating nawa ang isang pagkakataon na mawawala at mapapawi ang lahat ng digmaan sa buong mundo. At alam namin ito ang layunin mo. At bumaba nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, gaya ng sa langit. Aming nakilang Diyos at prinsipe ng kapayapaan, ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Husong takal, siksik, liklig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Dumako po tayo sa ating tanging paghahandog. Salamat aming dakilang Diyos, iyong pag-ibig, katapatan at sa mga pagpapalang sapat sa araw-araw. Aming dakilang Diyos, bagamat ang mga halagang ito ay kakailanganin pa namin sa pang-araw-araw na buhay, ngunit ang aming tiwala ay aming ibinibigay sa iyo. Naniniwala kami na ibabalik mo ang pagpapala sa bawat isa. At anuman aming dakilang Diyos, ang mga pagsubok, mga problema na aming kakaharapin sa paglalakbay, ikaw ang magkakaloob. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen at Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan. Matatagpuan po sa Bagong Tipan sa unang Tesalonica 4:13-18. At ganito po ang sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuroan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng tumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalatayo kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito.
Pakinggan natin ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon sa pagkakasulat ni Mateo, Kabanatang 25, mga talatang 1 hanggang 13. Ganito po ang nasusulat. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matatalino. Ang makahangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalab ng dating ang lalaking ikakasal kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga, samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang oras ni ang araw." Tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita.
Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, good morning. At ideklara natin muli ang kabutihan ng ating Panginoon. God is good. And all the time, God is good. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos, papuri at pasasalamat ang aming pinapabatid sa iyo sa umagang ito. Na tunay na ikaw ang dahilan kung bakit kami nandirito. At ikaw yung kasagutan sa aming hinahanap, sa aming mga tanong, at ikaw ang tanging kailangan ng bawat isa. Kaya't samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng isipang bukas, pusong handang magpasakop sa iyo, at buhay na handang maglingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa buwang pong ito muli ay pinagdiriwang natin ang Christian Stewardship Month o buwan ng pagkakatiwalang Kristiyano. Last Sunday, meron po tayong 4 na principles na tinalakay. Natatandaan po ba natin yon? When we talk about Christian stewardship or biblical stewardship, ano yung dapat na iniisip natin o kinokonsidera natin? Una, the principle of ownership. Sino yung may-ari ng lahat? Ang Diyos. Wala tayong pagmamay-ari. Ang sabi sa Psalm, the earth is the Lord's and everything in it. Wala anuman at tayo'y pinagkatiwalaan lamang. Ikalawa pong prinsipyo, the principle of responsibility. At dahil nga tayo'y pinagkatiwalaan, meron tayong responsibilidad. Sa Genesis, ganun din sinabi, inilagay tayo sa isang hardin upang ang hardin ay pagyamanin, bungkalin at pagyamanin. To till and to keep the land. Not to abuse, not to destroy yung mga bagay na pinagkakatiwala sa atin. And this is our responsibility. Ikatlo, the principle of accountability. From the word accounting or account, ibig sabihin, merong accounting or auditing na gagawin sa dulo. Ipagsusulit natin lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Talento, oras, kakayanan at buhay. Yung tanong, ginamit ba natin ito ng wasto? Ang mga oras, mga araw, yung potentials, yung talents na binibigay sa atin ng Diyos, anyari? Anong nangyari sa lahat ng mga ito? And of course, lastly, when we talk about biblical stewardship, we are talking about the principle of reward. Sa dulo, may ipagkakaloob na reward sa atin yung Diyos. Marahil, along our journey of being stewards ng creation o na lahat ng pinagkatiwala sa atin, may mga aberya, may mga problema, pero sa dulo alam natin na ibibigay ng Diyos sa atin kung ano yung angkop, kung ano yung nararapat para sa atin. Mga kapatid, sa umagang ito ay binasa natin ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. At sinasabi dito, merong 5 dalaga na nahangal. Hindi ko alam kung appropriate yung term. Pero ito yung ginagamit, hangal. O yung isang grupo naman ng mga babae o mga dalaga, tinatawag sila na matatalinong dalaga. At ginamit yung adjectives na ito sa kanila dahil sa paraan ng kanilang paghahanda doon sa pagdating. Because surely, ang Panginoon ay darating. And of course, sa atin bilang mga mananampalataya, pinapaniwalaan natin na ang Diyos ay darating. Kaya't sinabi sa Corinthians, so sa binasa kanina ni Ate Gina, pagdating ng araw na yun, di po ba, magkakaroon yung description sa Corinthians, may rapture, mawawala o mauuna, possibly yung mga banal, tapos maiiwan pa yung mga walang pananampalataya, tapos they would suffer. But in the end, Jesus or God would judge all of us. Huhukuman ng Diyos yung bawat isa sa atin. At sa talinghagang ating binasa, hinahalin tulad yung pagdating ng Diyos sa isang kasalan, sa isang wedding celebration. First, last time wala yung deaconess natin kasi may wedding celebration. But of course, congratulations ulit, Deaconess Hanilyn. And of course, best wishes from Orion United Methodist Church
Pero bakit kaya wedding? Bakit kaya isang handaan dahil sa isang kasalan? Unang bagay po, sapagkat daw po yung marriage is siguro the most intimate type of relationship that we can see in our world today. Yung marriage ay yung closest or the most intimate kind of relationship we have today. I'm not encouraging that everyone or saying that everyone should be married. Di ba? It's your choice. Pero may types of marriage. May iba't ibang types of marriage na makikita natin sa Biblia. Sabi ko nga, we are social beings, di po ba? Lahat tayo ay konektado sa isa't isa. And of course, we cannot live in isolation. Hindi tayo mabubuhay ng isa lang. Yung faith natin hindi mag-aapoy, hindi magsusurvive, hindi ito mananatili kung iisa lang tayong mananampalataya at hindi tayo kabahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ano po, lahat tayo ay social beings but we can find the intimacy we need. Ano po, in some other things than having a parang romantic someone with us. Di po ba? Yung may mga pari, may mga madre, may mga pastor that they could stay single. Yung single blessedness na tinatawag, di po ba? But yung marriage nila, yung intimate relationship nila could be found ano po doon sa devotion na binigay nila sa church. So parang marriage din daw to sa church yung kanilang vocation. Ikinasal sila doon. At ito yung intimacy na nag-feel marahil ng void or ng gap sa kanilang puso para makumpleto o makita yung katotohanan na sila ay social beings. Pwede naman siguro mga fur babies. Ano po, binibiro ko nga si si Doktora. Nako, tayo na, Doktora. Okay, fur babies na talaga tayo. Hindi, joke lang yung bagay na yan. But actually, I'm prepared. I'm prepared kung ano man yung ibibigay ng ating Panginoon. Piniprepare ko lang din si Doktora. Anyways, fur baby, ano po, mga hayop, or kung ano pa man, yung bagay na magbubuo sa atin. Hindi po ba? Pero, kaya ko sinasabi, ano po, yung marriage, yung most intimate type of relationship, at hinahalin tulad dito, yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa Biblia, yung word na, halimbawa, in some translations, when Adam knew Eve, that means hindi lang yung casual acquaintance, kundi intimate relationship. Kaya nung nakilala, when Adam knew Eve, nanganak si Eve, nabuntis si Eve. And that's marriage. As sa New Testament, sinasabi, we should know Jesus Christ. At nung kapag sinasabing makilala natin si Jesus, ibig sabihin, magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya sometimes knowing Christ, ano po yung description ng Bible? Pakikipag-isa kay Kristo. Being one with our Lord Jesus Christ. Di po ba? Yung tanong, intimate na ba yung relationship natin sa Diyos? Yung tipong marriage relationship. Di po ba kung saan kilalang kilala natin yung Diyos? Siya yung hinahanap natin. At po hindi lilipas yung araw na hindi natin siya nakakausap. Hindi lilipas yung mga panahon na hindi tayo nagbibigay ng isang quality time sa ating Panginoon. Ano po, bagamat dito po sa Matthew chapter 25, hinahalin tulad yung stewards doon sa mga bridesmaids. Ano po, pero sa ilang part ng Bible, yung church yung kinoconsider na bride. Jesus is the groom and we are the bride. The church. Di po ba? At tayo ikakasal sa ating Panginoon. Pero dito nga sa ibang of course, ibang descriptions sa ating relationship kay God, ano pinapakita tayo dito na tayo yung mga katiwala. Nevertheless, yung mga nai-invite, ano po, sa isang
wedding ay yung mga malalapit naman talaga. Sa isang taong kinakasal. Mga kapatid, kaya tayo bilang iglesia na ikakasal sa ating Panginoong Hesus, o tayo bilang mga katiwala na in-invite sa kasalang ito, do we really have this intimate relationship with our God? Meron nga ba tayong malapit na relasyon sa Kanya? Ikalawa po, bakit marriage? Ikalawang bagay, dahil doon sa joy and happiness na meron sa isang wedding ceremony. Ganito dinidescribe yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. But first, parang kinakabahan tayo eh. When talk about the second coming, yung iba kinakabahan lagi. Wala yung excitement. Di po ba? Sapagkat siguro yung description na binibigay sa atin sa Book of Revelations, nakakatakot. Di po ba? May rapture, may suffering, may wars, at kung ano pa man. But when we have this close, intimate relationship with our God, hindi po mangibabaw yung fear. Mangibabaw yung excitement. Nilulook forward natin yung wedding day. Yung pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi po ba? Sa Chinese daw, yung ibig sabihin ng marriage ay double happiness. Double happiness. Di ba? Sobrang kaligayahan yung meron nito. That's why for the Christians in the first century, talagang nilulook forward talaga nila yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Agaran. Kaya sabi ko nga sa inyo yung word na Maranatha, yung prayer na Maranatha, ibig sabihin nito, come Jesus, come. Dumating ka na, o aking Panginoong Jesus. Sapagkat for them, yung second coming ay magdudulot ng matinding kaligayahan para sa kanila. Matinding kaligayahan. Are we excited for the second coming? Naku, parang mahina. Are we excited for the second coming? Amen, amen. Sapagkat kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, meron tayong pagtitiwala, meron tayong intimate relationship sa Kanya, huwag nating katakutan, mga kapatid. Kung matigok tayo man, o mategi bells tayo, bumalik tayo sa ating Panginoong Jesus, sa hindi inaasahang paraan, we should be prepared. Ako po, ganun iniisip ko lagi. Nung nakaraan lang nagbiyahe ko, pero what if sa biyahe ko nga mamatay na ako? Sana okay lang si Doktora. Or okay yung mga mahal ko sa buhay. Pero me, personally, I'm prepared to face death. I believe may nagawa naman akong mabuti, makabuluhan sa mundong ito, at sinisikap ko maging tapat sa ating Panginoon. Then lastly, why marriage? Sapagkat yung matinding preparation na kaakibat nito. Siguro makapagte-testify si Deaconess dito, matinding preparation dapat, matinding paghahanda. So, yung guest list pa lang, di po ba, napaka-stressful nito. Di po ba yung pagkain, damit, susutin, venue, lahat-lahat para sa isang wedding celebration. Napakahalaga nito, kaya't napakahaba at napakahalaga rin ng preparasyon na kailangan para sa isang kasalan. At ganoon nilalarawan ng Biblia ang pagbabalik ng ating Panginoon. Isang kasalan na kailangan nating paghandaan. Isang kasalan na kailangan nating seryosohin at hindi basta-basta. Because we as a church is or will be getting married with our Lord Jesus Christ. Ano po ulit yung 4 na prinsipyo ng biblical stewardship? Una, ownership. Ikalawa, responsibility. Maging responsable tayo. Ikatlo, accountability. Accounting, auditing, paghuhukom. Because surely, definitely, hindi man natin alam yung oras, yung araw, yung panahon.
pero muling babalik yung ating Panginoong Jesus. And lastly, the fourth principle is the principle of rewards. Ano po, nakakalungkot kasi merong mga hangal na nandirito that even though siguro nag-prepare naman sila of what they're going today on that to wear on that wedding day, yung langis na kailangan nila, pero hindi sapat. Sa wedding talagang minsan nadidelay yan, nalilate. Diba sa abot kamay na pangarap, parang kala nga natin, hindi na babalik, hindi na darating si Lynette sa wedding. Pero dumating naman, sa wedding day. Pero minsan talagang ganon. O minsan, naiinip tayo. Minsan nagtatagal na hindi na tayo nagiging faithful doon sa pagkakatawag natin o doon sa bagay na dapat nating pinaghandaan. Pero huwag mga kapatid, napagod man tayo, nasaktan man tayo along the way, may ups and downs sa ministries natin, pero magpatuloy tayo. Alam niyo po, blessing sa akin yung training na dinaluhan ko these past days, yung 3-day training na to. Actually, it's a mental health and disability ministry sa buong Central Conference. Pero when I received the invitation, sabi ko, kailangan kong pumunta. Not because I think na capable ako para maging isang advocate or isang instrument para sa mental health ministries or disability ministries. Sapagkat alam ko, mismo ako kailangan ko ng mental break, ng wellness break. Kailangan kong iayos yung mental health ko. And doon sa forum na yun, sa training na yun, ganun din yung iba naming mga kasamahan. We were crying. Doon sa 3-day seminar na yun. Sharing our own wounds, experiences. Hindi lang ako. Pero at the end of the day, ang sabi namin, we are a wounded healer. We are wounded healers. Kami ay may sugat. Kami ay kailangan ng healing. But there are more people, more souls out there na mas wounded, mas broken kaysa sa amin. Marahil maliit lang yung wound na meron kami. But still, kaya naming tumulong sa bagay na ito o sa karanasan nila. Lahat tayo nahihirapan, lahat tayo nasasaktan. At some point, minsan sumusuko tayo. Pero tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid. Nawa hindi tayo mabansagan na nahangal sapagkat kulang yung preparation natin. Wala tayong additional na langis. Bagkus, meron man delays, meron man paghihirap, meron mang problema, kapag dumating yung takdang panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon. O kapag tayo'y bumalik na sa piling ng Diyos, sa panahon na dapat tayong bumalik sa Kanya, handa tayong harapin ang pagkakataong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Sa Diyos po ang mataas na papuri sa pakikinig natin ng mensahe ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na pastor. Para po sa ating pagtatalaga at paghahandog, ating pong awitin ng Near to the Heart of God. Habang ang bawat isa po ay nagnanais na lumapit at magtalaga ng kanilang buhay, sumapit sa anibersaryo at mga pagpapala na kanilang natamo. At gayon din po ang paghahandog natin na pagkakaloob natin sa ating iglesia, ay naanyayahan po ang bawat isa na pagkaloob po ito sa harapan.
Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sapagkat kami ay tinawag mo at dinako sa lugar na ito upang magpuri, upang sumamba sa iyo. At ganoon din, maghilom at patuloy na maranasan ang saganang biyaya, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Aming nakilang Diyos, as we reflect on our responsibility as stewards, tulungan mo po kaming maging matatag, matapat, consistent, aming dakilang Diyos, sa aming mga ministeryo. Sapagkat tunay nga na hindi namin alam, hindi namin masasabi kung kailan ka muling darating o babalik. Ngunit nawa, Panginoon, kapag dumating yung panahon, yung araw na yun, nandun kami. Nagawa namin yung responsibilidad namin, Panginoon. Nakapagpatuloy kami sa lakbayin na inilatag mo sa amin. Kaya samahan po kami at gabayan, o aming dakilang Diyos. Panginoon, aming po dalangin ang mga anak mo na nandirito sa harapan na dumudulog sa iyo para sa kanilang kagalingan, physically, emotionally, spiritually. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin si Ate Elsa, si Ate Lani. Dalangin namin si Mariel, si Sarah, si Ate Minta. Dalangin namin ang pagpapala para sa kanila. At alam namin nakilang Diyos, patuloy kang kikilos at gagawa sa buhay ng mga anak mong ito. Maging aming dakilang Diyos, sila na nandoon sa kanilang mga upuan na dumudulog, dumadalangin sa iyo, Panginoon. Lord, ano man yung heartbreaks namin, Panginoon, ano man ang mabibigat na pasanin na meron kami, aming dakilang Diyos. Tuloy mong ipadama, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong kadakilaan sa bawat isa. And may you use this church or yon United Methodist Church to become your concrete body for each one of us and for this broken world, para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa, ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Aming dakilang Diyos, gayon din namin dinadalangin sa iyo mga kapatid naming may sakit at nangangailangan ng kalakasan at kagalingan na nagmumula sa iyo. Dalangin namin ang mga kapatid na Nora Parayno, Soledad Hoco, Nita Kicho, Edita Reyes, Pasita Buenaseda, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Ramon Reyes, John Candido, Percival Medina, Manuel Kicho at Sosimo Sipo. Ganun din, dalangin namin, Lord, yung relative ni Ate Janice na nangangailangan ng kagalingan ng pagpapala na nagmumula sa minsan pa, Panginoon, ikaw ang magbigay ng pag-asa sa mga anak mong ito. Ikaw ang patuloy na kumilos, patuloy na gumawa sa buhay ng mga anak mong ito. At bigyan mo sila, Lord, ng healing, not just physical, maging mentally, emotionally, and spiritually. Ngayon din, aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami at nagpupuri sa iyo sa mga kapatid namin, nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin ang mga kapatid na Magtanggol Carlos, Merlita Fernandez, Jean Antonio Hoco, Emerlita Lloyda B. Apolinario, Rex Guzman, Sherlyn Trias Tanyala, Gian Celine Cañete, Kathleen Joy Durago, Karen Joy Cueto, Noemi Bautista, Cari Graf, Jed Sinas Kausapin, Abigail Bautista Bernabe, Lorimer Labuguen at
Corazon Dimple Matic. Dalangin namin ang pagpapala sa mga anak mong ito. Dalangin namin ang mas maraming taon na makabuluhan at punong-puno ng kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa iyo, aming dakilang Diyos. At muli, Panginoon, aming tinatalaga sa iyo ang mga paghahanda namin para sa aming 120th anniversary celebration. Purihin ka, Panginoon, sa patuloy na construction na ginagawa. Physical construction sa aming church, Panginoon. Dalangin namin yung lahat ng mga manggagawa. Ingatan at gabayan mo po sila. Dalangin namin ang concert, ang aming motorcade, ang aming anniversary worship, at lahat pa ng preparasyon para rito. Patuloy kang madakila sa pamamagitan nito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. There is a place of full release near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Dakilang Diyos, kami po umaasa na ang pagpupuring ito, ang aming pag-aawitan, ang aming mga paghahandog, at ang aming mga buhay ay nagbigay ng ngiti sa iyong mga labi. Kinikilala rin namin na kami iyong dinako sa lugar na ito upang isugo at upang maglingkod sa isa't isa. Kaya dalangin namin ang pagpapala mo. Nawa sa lahat ng aming gagawin at iisipin at sasabihin, ikaw ay aming mapupurihan. Mga kapatid, tanggapin natin ang masaganang pagpapala na nagbubuhat sa Diyos sa mga sumasalangit. Ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ay laging sumaatin. Ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu ay lagi nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Tayo pong lahat. The Lord and give you peace, O Lord, make His face shine upon you and be gracious. And be gracious, the Lord be gracious, gracious unto Amen. Amen. Purihin at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo. Para sa ating mga pahayag, una po, wini-welcome natin ang balikbayan. Ating mga kapatid na Rogelio Durago at Remedios Durago. Welcome back
after 2 months ba or 3 months na bakasyon sa USA. And welcome back din. Hindi ko mabasa ang sulat. Pero si Manang Adalina from Bicol. Welcome back. Matagal namin kayong hindi nakasama. Okay po, meron pa po ba na dapat nating i-recognize? Yung iba po, nakakasama na natin ng mga nakaraan. Sige po, awitan po natin sila ng Welcome to the Family. We're glad that you have come to share your life with us as we go in love. We always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lead. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. We always speak to you what God would have us be, a family always there to be strong and to Sige po, tawagan po natin si Deaconess Hanilin para sa ating mga pahayag. Hello. Ayan po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin natin ang ating mga katabi. Salamat sa Panginoon dahil kasama kita ngayon. Ayan, salamat sa Panginoon at magkakasama po tayong muli ngayong linggong ito at nasa panahon po tayo ng mga pahayag at pagbati. Inaanyayahan po ang lahat ng mga kasama po sa choir para sa concert. Maiwan po tayo after worship. Meron po tayong maikling pag-ensayo pagkatapos po nito. Sa mga kasama po sa choir sa darating na concert. Ayan, speaking of concert, ayan po, nalalapit. Ito po ang ating major activity natin ngayon, buwang ito. Papurit pasasalamat ang ihahandog po sa atin ng Orion UMC. Ayan po, at ito po ay gaganapin sa November 26, 2023 at 6 p.m. Magkita-kita po tayo dito. May mga flyers po kaming ipapamigay at maaari din po kayong mag-imbita ng mga iba pa nating mga kapatiran at inyong mga kaibigan po sa November 26. Pagkatapos po ng mamayang hapon po, meron din pong ensayo sa pangunguna po ni Teacher Faye. 2:00 po ito ng hapon. At the same time po ay merong council meeting ng 2 p.m. Pagkatapos po ng ating worship, ang practice po ng choir, nakasama po sa ating concert. Ayan po. At batiin po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong darating. Banggitin ko lamang po sina kapatid na Magtanggol Carlos, Merlita Fernandez, Jean Antonio Hoco, Emerlita Loida B. Apolinario, Rex Guzman, Sherlyn Trias Tanyala, Jean Celine Canete, Kathleen Joy Dorago, Karen Joy Cueto, Noemi Bautista Cargraph, Zed Zenas Kausapin, Abigail Bautista Bernabe, Lorimer Labugen, at si kapatid na Corazon Dimple Matic. Ayan, awitan po natin sila ng happy birthday.
pagpalawan po sa inyo mga kapatid. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at magkumustahan tayo. Pahabol po na paliwanag. Announcement. Sa November 18, may District Thanksgiving Rally. So kung gusto niyo pong sumama, 7 a.m. po tayo aalis. Sa Saturday po yun. Pero sa lahat po na nakatanggap ng sobre, ibigay na po natin ngayon yung sobre. I-offer na po natin. Abot natin kay Ate Evelyn or siguro hanggang Wednesday sa mga hindi nakapagdala ngayon. Sa midweek service, pakidala po para madala po natin sa district sa Saturday. Ayun lang po. God bless us.